Yun nga po palang dalag ay dito ko nilagay. Siguro mga 4 na araw na po ito dito. Sa bag ko. Ay po yung dalag oh. Buhay pa rin po siya. Natatanggal nga lang yung kanyang mga palikpik. Hindi po yan nakain mga ilang araw na. Kaya ako nga pala binubuhay ang dalag na ito para tabagin o alisin anumang kinain niya para isukan niya. Hindi ko kasi alam kung saan galing ang dalag na ito. Nahuli ko kasi ito during baha o tag-ulan. Baka kasi kung saan galing to napadpad lang sa dam na aking kinuhaan. Kahit ito aking tinatabag at malakas pa rin siya. At bala ko pag nagkasama-sama kami, isasabay ko ito sa hito na aking nahuli sa pamitin para sama-sama kaming kakain ng kasama ko. Pagpalang araw po sa inyo, kalalabas lang sa trabaho at mangisda tayo. Nagdaan po tayo dito sa bilihan po ng mga pamingwit. Ito. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ayan, nakabili na tayo. At bumili rin tayo ng pain, mga uot, pamain. So, subukan po natin na mahuli na napakarami isda. Timing tayo ngayon kasi parang uulan. Patak-patak na po yung ulan. Parang hindi tayo makakapag fishing technique. So magsasalo lang po tayo ng saglit. So sa ibang araw po natin gagawin yung technique. Napapakawalan na lang natin siguro yung dalag natin ihawin. Dito po tayo sa malapit sa lugar ni Tatay, Taiwanese. Hindi po yung tulay oh. Nasa gitna po siya. Medyo malinis na pero wala na pong daan. Talaga wala na pong taong nadaan dito. Pero nandun pa yung bike niya natatanaw ko. Pagdating ko po rito na ulan na. Sana po yung ating motor pero may araw pa na konti. At hindi po makapagluto ngayon. Ihaw ko sana yung dalag. Ang gagawin ko po ngayon, papakawalan ko na lang. Dito nga pala sa ilog na ito, naisipang pakawalan ng isdang ito sapagkat maraming damo rito, maraming kulisap at mabubuhay rito tiyak. Naisipan ko kasing pakawalan sapagkat kung mangingisda ako, mamatay lang ito rito at titigas na. Habang pinagmamasdan ko rin, halos 5 days kasi o 6 days na itong walang kain. At sabi ko, kung kakainin ko ito ngayon, dapat sama-sama kaming mga kasama ko. Pero mag-isa lang ako, kaya papakawalan ko na lang para dumami ito. Dito nga pala sa ilog na ito, napakaraming isda rito. At mamaya magsasalo na lang ako lambat para makahuli ng pan-deliver. Daming isda. Naulan, di ko may ihaw to. Kaya pakawalan po natin dito yung dalag. Ano po yung dalag? Ayan. Sana buhay pa. Sana buhay pa. Ayan. Ayun, buhay pa oh. Oh. Buhay pa yung dalag. Minsan kasi ang isang fisherman na katulad ko, ay di wow, fisherman tayo ngayon. Sa mga ibang fisherman kasi, medyo may kirot din sa puso nila pag nakakahuli sila ng isda. Minsan kahit napakasarap nito, pinipili nila maging malaya, kaya papakawalan na lang natin. Kahit gaano kasarap na isang isda o isang hayop, pag naawa ka ng tigas sa puso mo, hindi mo ay papaliwanag na minsan papakawalan mo ito para maging masaya ka, hindi para masarapan ka. Yun, ayun na yung dalag oh. So, palakihin po natin yan para mahuli pa rin natin. Bahala na kung sino makakahuli. Dadami siya. Ang dami oh, daming isda. Sinaulan na po eh. Sabing ulan yan. Bago nating pasukin ang ilog ng Taiwan, magsuot tayo ng baluti na panlaban sa mga ilog na naninirahan. Sabi kasi ng iba, dito tayo sa mundo na walang gulo, pero maraming maligno. Mayroon daw kasing batang tumawa, sabi ng isang subscriber natin. Hindi ko alam, baka tinatakot lang niya ako. Hindi ako natatakot sapagkat ang takot nasa isip lang yan. Pero ang pananampalataya sa puso natin, yan ang tunay nating panlaban. Pero alam nyo ba kung saan ako natatakot? Sa asawa ko, sa mga babaeng katulad nyo. Isip ko nga, sabi ng mga babae, ang lalaki laging mali. Pero tama pala sila, kaya tinawag kaming laging mali. Sapagkat pag in-spell mo ang male, M-A-L-E, mali. At yun, ito na nga tayo sa poste. Harap ng posting ito, nakaramdam ang dulo ng balahibo ko na may naninirahan na masamang elemento sa lugar na ito. Tiyak na malalaki, kaya pasukin natin at hulihin natin. Confirm, maraming mamaw na naninirahan dito na malalaking tilapia at kung ano-ano pa. Kaya pasukin natin, hahagisan natin lambat sa bandaron. Uy, laking isda oh, bulag. Kita ko po sa inyo. Ayun, kita nyo po, ayun laki oh, walang mata. Tinutuka po yun ng ibon. Pero ang laki niyan, kung sa Pilipinas siya kukunin no? Siguro may 1 kilo po isa niyan. Ayun po, laki, laking isda. Bulag nga lang. Tinutuka po yan ng isda eh. Ay, tinutuka ng ibon. Ang lakas pa nyo. May 1 kilo siguro yan. Nakakaawa, kainin. Wala nang mata. Kakainin siguro niya, mga lumot-lumot na lang. Awa. Uy, lakas pa niya.
Malayo din po kasi ito. Nasa kulang-kulang 30 minutes takbuhin. Kaya paglabas ko ng trabaho 5. Yun na. 5:30 na mahigit, 5:35 na. Dito po tayo nakakita ng kalapati dyan. So tinapon po rito, galing po rito. At yung kalapati pong yun ay ano, matindi na po ang views. Nasa 700,000 na po. Daming isda rito. May jaguar. Salo po tayo. Yan, prepare po tayo. Saluhan po natin banda rito. Tayo. Punuin lang po natin itong timba. Para makakapuno. Pero ang dami po dito isda. At bago dumilim, makaka-uwi po tayo na may dalang huli. Kasi ang lakas po ng ulanin, tumigil. Nagbabiyahe tayo kayo na ulan. Ngayon tumigil yun. Ulanin, no? Ang itim ng ulap. Nasa puno po tayo ng tulay. At madaldal. Kasi pag hindi ako magdadaldal, nakaboring. Mag-isa na nga lang ako, tapos wala pang kausap. Wala. Ano yun? Kailangan mag-isa, tahimik. Pag mag-isa, walang kausap dapat, diba? Na magdadaldal, kayo yung kausap ko. Pinakawalan ko na po yung dalag at masayang masaya siya. Nakangiti siya nung pinakawalan ko eh. Parang si nung pinakawalan ko, luluha-luha. Ay, pala. Seryoso po ako at dahan-dahan at handang-handa na. Pero siya mapagloko pa rin kaya nagkahiwalay kami. Handang-handa na po kaya binalibag ko na ang lambat. Kaya ayun, pumatak. Wow! Bilog na bilog po yung salo natin. Palabugin lang po natin. Lumabog na. Mabigat. Weh, baka hindi malaking isda yan. Baka malaking bato na galing sa Kalawakan sa lugar ni na Pluto. Ayan, bantunin na natin. May dami. Ito. Ano, paribuno na oh. Dami. Panalo. Namatay yung camera natin pero dami huli. Yung mga 1 kilo. Dito natin tanggalin. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. 1-0. Hilahin ko pa pagtagal. Eh, may maliliit. Dalahan na yan. May maliliit. Para sa akin yan. Nalalawan ko rin naman ng malaki. Ulahan. Yun, mga pula po yung ulo nila. Kaibang tilapia ito. Ibang species to. Bagong dayo ito. Hindi ito taga rito. Ito yung mga pang-export. Parang Nile tilapia. Ano? Karating nga pala sa iba't ibang sulok ng mundo ang mga tilapia rito sa basang Taiwan. Minsan napasama rin ang aking video at may nag-comment. Isa ko pala siyang katrabaho sa National Commercial Bank. Huli ko siya nakasama. Sabi niya, bro, nasa Taiwan ka na pala. Huling pagsasama namin dati, noon pa, 2010 pa yata. At namukhaan niya ako. Sabi ko, oo, nandito ako sa Taiwan, parang Pilipinas lang. At ikaw, kumusta ka dyan? Ilan na ba? Ilan na ba ang iyong anak? Yan po yung huli natin. Oh, lalaki na. Ano po tayo, banda naman dun. Dito ko nga pinili sa lugar ng mayayaman tilapia. Animoy may kastilyo sa rito at maraming bato na handang pandigma at maraming mga kawal o pulutong ng mga tilapia ang nagbabantay rito. Kaya't dala ko na ang aking sandata. Aking ang sinalo, ang high-tech, updated at mahiwaga kong dala para sakupin sila. At ayan, likom. Saglit nga pala akong lumayo para umiwas. Baka sila'y lumaban at ako'y mabuntog sa ilog na iyan sapagkat si Ethan, diyan sila napuruhan. Si Ethan, diyan siya nabasa ng kalaban, diyan siya napuruhan dahil sa patibong ng kalaban. Kaya nag-ingat ako at ito, binabata ko na sila at sana mahuli ko ang kanilang reyna at hari. Humihilang malaki ah. Mga kadalagahan pala ang nahuli ko sapagkat sila ay may mga tanda sa pisngi at noo. Tingnan nyo ang kulay kung ano. At ito na nga, iniingat ko. Kayo na lang ang mag-obserba. Ulahan na naman po nahuli natin. Ayan. Hindi na po masama. Siguro humigit kumulang 1 kilo po ang nahuli natin sa salo nating iyon. Sa mga nagtatanong nga po pala kung bakit lagi akong solo o kaya minsan hindi kami nagkakasama. Ganito po yung kasi, magkakaiba po kami ng kumpanya at hindi po kami sama-sama ng lokasyon. Magkakahiwalay po kami.
At minsan, hindi rin sabay-sabay ang aming off at hindi po sabay-sabay ang aming pag-out. Minsan wala po akong OT, minsan mayroon po silang OT, minsan may OT po ako. Kaya pag lumabas po ako ng alas 5, darating po ako sa pangisdaan, minsan 5:30 na. So gagabi na, kaya hindi na po kami maghintayan. At minsan, masama pa ang panahon. At si Mr. Mark siguro nasa Pilipinas na po siya. At si Ita nasa Pilipinas po siya. Si Pipoy naman medyo malayo rin po siya. At wala rin siyang service. At siya po ay minsan ay may OT rin, minsan meron po siyang trabaho. At si Buddy rin po, lagi din po siyang may OT. At hayaan nyo po sa ibang araw baka magkasakasama kami. Pero wala pong issue rito. Alam namin na nami-miss nyo na kami magsama-sama. Tulad ng dati na laging masaya, na laging sama-sama. Noon naandyan pa si Dudoy, naandyan pa si Mr. Mark, lahat kami kompleto lagi. Sa mga outing, sa mga overnight. Pero biglang nangyari, napauwi si Dudoy. Sabi nga pala ng ibang subscriber natin, may impact pala ang pag-uwi ni Dudoy. Hindi na ganun sa dati ang inyong sama-sama. Pero gulang, laban lang, andito lang kami para sa inyo. Wala natin dun, banda. At dito ko nga napili sa lugar na malinis, Animoy Basketball Court o paliparan ng mga tilapia. Dito yata lumalanding ang kanilang mga eroplano. Kaya ayun, hinagisan ko. Sana andito pa sila, yung mga bagong dating galing ibang bansa na tilapia at nahuli ko. Marami silang dalang mga pera at mapasalubong para sa kanilang mga anak. At ito na nga, daladala ko na at hinila ko. Igat. Wala na pong mahuli. Isa na lang. Grabe po yung nahuli, kahoy na malaki. Ayun, kahoy. Kaya po hindi nakapasok yung ibang isda. Ayun o. Panggatong. Grabe pala ang pagbabantay ng mga tilapia, ng mga mandirigmang tilapia sa kanilang paliparan sa airport. Maraming nakaharang ng mga troso na katulad nito na hinuhuli ko. At hindi makapasok ang ating mahiwagang lambat. Kahit makapangyarihan pa ito na updated. Intercept lang nila ang ating bulalakaw na lambat kaya hindi nakapasok. Kaya wala akong masyadong huli. Siguro 3 lang at maliliit. Nasalo po tayo doon sa bandaron. Si gagabi na, nadilim na. Mabuhay na po yung ilaw. Nandito tayo. Tawidin natin to. Dito nabulsot si Ethan dati. Nadilim na. Mamalinis yung ilog dito na walang masyadong mga gubat-gubat. Kaya po safe tayo dito. So bumaha eh. Kaya hindi natin alam ngayon kung matapakan natin kung malalim. Dito ko naman naisipan pumunta sa lugar na mabundok at magubat na animoy maraming amasunang tilapia. Susubukan ko kung gaano sila katapang. At ito na nga, prepare ko na ang lambat. Sana hindi ako madali ni Tarzan. Ayan na, binanatan ko na. At parang bagay, naglubid-lubid ang aking lambat. Kaya siguro wala akong huli nito. Pinakiramdaman ko nga pala ang aking mga nahuli. Para kasing may mga kanibal na tilapia rito. Mga amasunang babae na handa akong dalhin sa kanilang kaloob-looban para ako'y alipinin at tuwing asawa o maging ama ng mga anak ng mga amasuna at sa bandang huli kainin nila ako. Wag na lang, kaya ito, sila lang kakainin ko. Kaya nakahuli naman po tayo mga shaw-shaw, mga maliliit. Tawid tayo dito. Parang dominos. Iyo! Challenging pala ang ating inakita na bundok ngayon. Maraming tinalunan tayo mga bundok para hindi tayo maboslot. At ayan na nga, nakita natin yung mga huli natin na kahit maliliit, matataba naman sila. At pandagdag na sa atin. Siguro mga kalahating timba na po ang huli natin pag isinilil ito. At ito na nga ating mga huli na lalaglag na. Madali po silang tanggalin pag maliliit. At itong isa, parang gusto magpakawala. Parang gustong umalis sa atin. At ayan, binayaan ko nga sila. Napakarami na rin ito at tamang-tama na ito pang 1 linggong budget natin. Hindi naman po laging tilapia ang kinakain ko. Sabi ng iba, hindi ba nagsasawa kayo sa tilapia? Araw-araw na lang. Hindi na po araw-araw kaming kumain ng tilapia. Araw-araw pintang, yun po ang totoo. Pero yung tilapia, minsan lang po yung kumain kami. Minsan, isang bisis, isang araw. Minsan, pag may dalag po ang aming kinakain. Minsan, pag jaguar. Pag karpa. Minsan yung tilapia, pag sama-sama po kami. Pero masarap po ang tilapia at hindi nakakasawa. Okay na po ito. Silidin natin. Merong isa rito muntik na makatakas, so malapit na sa ilog. Puno natin. Ayan. Wow! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Wala ka pa. Huh? The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
po yung huli natin, kulang nga puno ng isang timba. Blessings, kahit palubog na po yung araw. Nalagay po natin dito yung lambat. do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna Madilim na. So tara na. Dala natin itong timba na puno ng huli. Kalambat. Solve na naman po ang ating pangingisda at nakahuli tayo. At maraming salamat nga po pala sa pagsama nyo sa akin maski solo lang ako. At mas kinasan ako, andyan kayo. Minsan nagko-comment kayo at nababasa ko po ang inyong mga comments. At di na po ako makareply sapagkat sobrang dami po at medyo busy rin po masyado. Dito na po tayo sa motor ngayon. Medyo mapagod din ang konti kahit saglit lang. Yan po yung huli natin. Diretso na tayo sa deliveran. At magpapalit lang po ako ng gamit. Napatak pa rin po yung ambon kaya magmamadali tayo. Nalubong ko ng mga aso. Itim na aso. Mga itim na aso, baka kagatin tayo. Ay, may tali pa yata ito. Ayun, may aso. Nahabol natin yung aso. Ayun o. Nahabol natin. Ayun o. Nahabol natin. Ayun o, ayun o, ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun, sumilis ako. Aso. Akyat po tayo dito. Nakarating po tayo sa highway. Ay, may mga ilaw na. Madilim pa rin po ang kalangitan. Grabing kalangitan yan. Medyo madilim na po. Alas 7 na yata.